Magandang araw po sa ating mga senior at sa lahat po ng nakakaranas ng problema sa pagmamanas o kahit pananakit ng paa. At kung hahayaan lang natin, ito ay maaaring senyales ng mas malalang problema sa puso, bato o atay. Eto na, aalamin natin ang 10 prutas na nagsisilbing natural na gamot para sa magana paa. Panguna sa ating listahan, ang natural na diuretic, ang pakwan. Kapag sinabing pampaihi, eto po ang hari. Ang pakwan ay halos 92% tubig. Baka isipin ninyo, paano makakatulong ang pag-inom ng mas maraming tubig kung sobra na nga ako sa tubig? Ganito po yan. Kapag kulang ka sa tubig, ang katawan mo ay natatakot. Kaya nag-iipon ito ng bawat patak ng tubig na meron siya. Yan po ang nagiging manas. Pero kapag uminom at kumain ka ng maraming tubig tulad ng galing sa pakwan, ang signal sa katawan mo ay, okay, marami na tayong supply. Pwede na nating ilabas yung mga naipon. Bukod sa pagiging super hydrator, ang pakwan ay napakayaman sa potassium. Ang potassium po ang direktang kalaban ng sobrang sodium o asin sa ating katawan na siyang pangunahing dahilan ng pag-iipon ng tubig. Kaya sa pagkain ng pakwan, para ka nagpapadala ng flushing at pumping team sa iyong katawan. Pangalawa sa ating listahan, ang bumbero ng pamamaga, ang pinya. Minsan po ang pagmamanas ay hindi lang dahil sa sobrang tubig. Ito po ay dahil sa pamamaga o inflammation, lalo na kung ito ay dahil sa injury o arthritis. Dito po nagiging bida ang ating pinya. Sabi nga natin noon sa video tungkol sa sakit ng kaso-kasuan, ang pinya ay may espesyal na enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay isang napakalakas na anti-inflammatory na parang bumbero. Direkta po nitong inaapula yung apoy o pamamaga sa apektadong parte ng iyong katawan. Nakakatulong din ito na i-break down ng mga protina na maaaring magdulot ng pag-iipon ng likido. Kaya kung ang iyong manas ay may kasamang pananakit at pamumula, ang pagkain ng sariwang pinya ang isa sa pinakamabisang natural na lunas. Pangatlo sa ating listahan, ang balanse ng sodium, ang saging. Kung ang numero 1 dahilan ng pagmamanas ay sobrang asin sa katawan, ang numero 1 namang armas laban diyan ay ang potassium. At pagdating sa potassium, sino pa ang klasikong bida kundi ang saging? Ang trabaho po ng potassium ay parang isang pump o bomba. Sa loob ng ating mga selula, itinutulak niya palabas ang sobrang asin. Paglabas ng asin, sumusunod na rin palabas yung sobrang tubig na dala nito na siyang iniihi natin. Ang isang senior ay madalas may alta presyon dahil sa asin at nagmamanas din dahil sa asin. Ang simpleng pagkain ng 1 o 2 saging sa isang araw ay direktang umaatake sa 2 problemang yan. Ito po ay isang murang maintenance para sa ating katawan. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po. Kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-4 sa ating listahan, ang nagpapatibay ng mga ugat, ang mga berries. Alam niyo po ba na minsan ang pagmamanas ay sanhi ng mahihinang ugat? Kapag ang maliliit nating ugat o capillaries ay mahina na ang pader, para silang isang hose na may maliliit na butas, tumutulo o naglilik po yung likido mula sa ugat papunta sa ating mga tissue na siyang nagiging manas. Dito po magaling ang mga berries. Punong-puno po sila ng anthocyanins at vitamin C. Itong dalawang ito ay parang mga mason na nagpapatibay at nag-aayos sa mga pader ng ating mga ugat. Kapag mas matibay ang ugat, mas nababawasan ng paglik. Kaya ang pagkain ng berries ay hindi lang pampaihi. Ito po ay nag-aayos sa mismong tubo para hindi na ito tumagas. Pang-5 sa ating listahan, ang Nature's Electrolyte Drink, tubig ng niyog o buko. Huwag po nating ipagkamali ito sa gata na pinag-usapan natin noon na mataas sa taba. Ang tubig ng niyog ay iba. Ito po ay parang isang natural na dextrose o IV fluid na iniinom. Bakit? Dahil punong-puno po ito ng electrolytes at ang bida po dyan ay potassium. Napakataas po ng potassium nito. Ito ay sobrang galing sa pag-rehydrate ng katawan sa tamang paraan. At kasabay nito, tinutulungan nito ang iyong mga bato na ilabas ang sobrang alat na siyang sanhi ng manas. Kung pakiramdam mo ay bloated ka at manas, imbis na uminom ng matamis na juice, uminom ka ng isang basong malamig na buko juice. Pang-6 sa ating listahan, ang tagapiga ng tubig, ang mga prutas na citrus, kalamansi, dalandan, suha. Lahat po ng citrus fruits ay mayaman sa vitamin C at flavonoids na parehong nagpapalakas sa ating mga ugat.
Ngunit mayroon pa silang isang epekto. Sila po ay natural na diuretics o pampaihi. Sabi nga natin sa video tungkol sa delikadong kombinasyon ng gamot, mag-ingat sa suha kung may maintenance. Pero kung wala naman, napakabisa po nito. Ang simpleng pagpiga ng kalamansi sa isang basong tubig ay nakakatulong na himukin ang iyong mga bato na maglabas ng mas maraming ihi. Kasama po ng ihi niya yan ang sobrang asin at tubig na nagpapamaga sa iyong mga paa. Pangpito sa ating listahan, ang nagpapalinis mula sa loob, ang mga prutas na mayaman sa fiber, papaya, bayabas. Baka isipin nyo, anong koneksyon ng dumi sa manas? Malaki po. Kapag ikaw ay constipated o hirap dumumi, nagkakaroon ng pressure sa loob ng iyong tiyan na maaaring makasagabal sa magandang daloy ng dugo mula sa binte pabalik sa puso. Ito po ay nagdudulot ng back-up ng dugo at likido sa binte na siyang sanhi ng manas. Ang pagkain ng mga prutas na mataas sa fiber tulad ng papaya at bayabas ay sumisigurong regular ang iyong pagdumi, malinis ang iyong bituka at walang pressure na humaharang sa iyong sirkulasyon. Pangwalo sa ating listahan, ang protektor laban sa pamamaga, ang cherries. Tulad po ng pinya at berries, ang cherries po ay isa ring anti-inflammatory superstar. Punong-puno po ito ng anthocyanins. Kung ang pagmamanas ng iyong paa ay may kasamang matinding sakit, lalo na sa hinahalaki, baka gout po yan. Ang cherry, sabi nga natin noon sa nakaraang video, ay ang numero 1 prutas na lumalaban sa gout dahil binabawasan nito ang pamamaga at tinutulungan pang ilabas ang uric acid. Ito po ay isang targeted na lunas para sa manas na may kasamang matinding kirot. Pangsyam sa ating listahan, ang refreshing flush, ang pipino. Oo, prutas po ito. Sa botanika, ang pipino ay isang prutas at ito po ay isa sa pinakamabisang lunas sa manas. Katulad niyang pakwan, ito ay halos puro tubig, kaya maganda ang signal ng katawan. Mayroon din itong potassium, pero ang sikreto nito ay yung silica at caffeic acid na tumutulong na pigilan ang pag-iipon ng tubig sa katawan o water retention. Ang pagbabad ng hiwa ng pipino sa inyong iniinom na tubig ay isang napakadali at napaka-epektibong paraan para uminom ng diuretic water buong araw. At ang pangsampu sa ating listahan, ang natural na pampadaloy ng dugo, ang granada o pomegranate. Kung ang manas ay dahil sa mahinang sirkulasyon, dito po papasok ang granada o pomegranate. Itong prutas na ito, sabi natin noon, ay panlaban sa kolesterol. Ito po ay may kakayahang pagandahin ang kalusugan ng ating mga ugat. Ito po ay isang natural na vasodilator. Ibig sabihin, tumutulong itong i-relax at paluwagin ang mga ugat. Kapag mas maluwag ang ugat, mas maganda ang daloy ng dugo. Kapag maganda ang sirkulasyon, hindi naiipon ang dugo at likido sa iba pang parte ng katawan tulad ng ating mga paa. Ayan po, 10 prutas na pwedeng maging masarap na sagot sa problema sa manas. Ngunit panghuling babala po, kung ang pagmamanas po ay malala, biglaan at kasama na ang buong binte at hita, kailangan nyo na pong magpatingin agad sa doktor. Salamat po sa inyong panonood and God bless.